Excited na po ba kayo sa mangyayaring impeachment mamaya? O para sa inyo, ay, impeachment? Oo. Hindi mahalaga eh. Dami kong ginagawa eh. Baka nabobore na sila, di ba? Pero yan actually yung nilalabanan ng prosekusyon. Bawal mabore dito sa mga articles of impeachment sa impeachment court kasi kailangan nila yung atensyon ng tao para busisiin ito nga nangyayari sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw, pagpapatuloy yung direct examination kay Gina Acosta. Ito pong disbursement officer ng Office of the Vice President na sinasabi nga ng prosekusyon na smoking gun. Oo, yung mga testimonya noong nakaraan. Dapat last week pa Oo. pinagpatuloy yung direct examination sa kanya pero dahil nga po dun sa sama ng panahon, nakansela yung day Na-delay. 17. Oo. Na-delay. Ngayon ipagpapatuloy. Hindi naman po pwede po ang online impeachment Bawal trial. daw. Bawal. Oo. Kasi importante talagang live na nakikita ito ng ating mga senator judges. Hindi pwede ang Oo. online pero pwede daw yung ibang senador doon sa lounge. Ay, yun lang. Hindi, at saka pag pinayagan nila yung mga online na hearing na ganyan, ano yung wisdom na hindi nila papasalihin sa Yung mga, online tama. hearing yung mga wala doon na senador. Apat Diba? yun. That's exactly their wisdom kaya hindi pinapayagan na makasama doon dahil ang sinasabi, ipinupunto ng ating mga senator judges, importante na makita ng aktual, yung physical na naroroon yung mga senator judges para makita rin yung reaction ng mga uupong testigo. Tama. At sabi mo Oo. nga, hindi nga po natapos mga kapatid. Para sa mga hindi na po nakatutok last week, si Miss Gina Acosta, which is the OVP Disbursing Officer, ay isang araw po, tama na nakaupo last week. Hindi na nga natuloy dahil sa sama ng panahon. Today, uupo po ulit siya for the cross-examination. Ang tawag nga, tama yung sinabi ni Maricel dito, smoking gun. So after ni Gina Acosta ngayong araw, kung matatapos man po siya today, hopefully matapos na siya. Sana. Tumatagal na tayo ng sobra. Sinong iuupo naman bukas at sa mga susunod na araw? At pag sinabi nating smoking gun, ano yon? Ang ibig sabihin ba nun napatunayan na yung tungkol dun sa mali daw na paggamit ng confidential funds? Hindi na kailangan ng susunod pa ba na witness kung smoking gun na yan? Kasi nabanggit na daw dito na galing yung utos kay Vice President Sara Duterte, Pero na-establish ba? 'Di ba? Yung pagiging guilty ng Vice Presidente dahil nga dito sa mga testimonya na galing kay Gina Acosta na by the way ay na-question bakit hindi siya fluid sa Tagalog, Oo nga. English. Hirap kasing makarelate, hindi naman tayo lahat marunong magbisaya. Oh, pero alam mo, with all due Oo. respect, doon sa, tumayo si Senator Erwin Tulfo that time and he was saying nga na last week, natigilan na natin itong panloloko at pambobola na ito kasi daw nung tumayo dun sa camera or naupo as witness si Gina Acosta sa camera, Tagalog naman daw yung ginagamit na salita at lingwahe. Pero in all fairness, kasi meron talagang mga Bisaya na hirap pa rin mag-Tagalog hanggang ngayon. Totoo Aminin natin yan. Kasi yung Totoo kasama yan. po namin sa bahay has been here in Manila for the longest time, more than 10 years na. Pero hanggang ngayon, mas fluent pa rin siya sa Bisaya. Totoo Hirap pa yan. rin talaga mag-Tagalog. So hindi natin pwede ialis yun doon kay Gina Acosta. Ay, naalala ko tuloy ang kwento ng ating kasamahang anchor dito na si Chiki Vergel. Abay, Cebuana. Oo. Chiki, maikwento ko na yung kwento mo. Sige nga, habang inaantay natin si Congressman Terry Ridon, Kasi magising kaya siya? Oo, si Chiki kasi ay Bisaya talaga. Cebuana talaga siya. So kinukwento niya nung college, nung pumunta siya dito sa Manila at nag-aral sa Ateneo, hirap na hirap siyang mag-attend sa klase niya dahil Tagalog. Kaya kinausap niya pa yung kanyang professor, baka pwede naman na gawin natin na English yung medium ng instruction sa klase kasi magaling siya sa Cebuana ay sa pagsasalita ng Cebuano at saka English. Oo, pero hirap yung sa Tagalog. hirap talaga siya. Sabi daw ng professor niya, nag-enroll ka dito, ikaw mag-adjust. Oo, Kaya lang siya napilitan mag-aral talaga ng Tagalog. Kaya ang galing-galing na ni Chiki mag-Tagalog ngayon. Pero yes, Fairness. gets ko na hindi lahat ng mga Cebuano Oo. at saka yung mga kapatid nating Bisaya magaling mag-Tagalog. Tama, kahit matagal na po sila dito sa Manila. Oo. Pero ang hindi natin sure kung si Gina Acosta ba, kung nakapag-Tagalog nga siya sa kamera, bakit biglang hirap na siya nung nasa Senado? Yun Ay, lang naman ang choosy. malaking tanong doon. Mm. Oo, yun lang ang malaking tanong talaga doon. Pero yun nga mga kapatid, ito na, nasa linya na ba? Wala pa. Antayin lang po natin itong makakausap natin. Kasi At nga saka, po, abogada siya, di ba?
Si Si Gina Gina Acosta? Acosta, tama ba? Hindi ako, parang hindi naman yata. But the Hindi ako fact na masyadong napasok sure. siya sa Office of the Vice President na isang prominent at alam natin na supposedly ay mataas, Mataas. 'di ba? Oo. Na Na posisyon, oo. government agency. Correct. Ina-expect natin na kung hindi man siya magaling at fluent sa Tagalog, at least marunong siyang makipag-communicate in English. Oo, yun din Kasi ang binabanggit ng ilang importante siya sa senador. OVP. Ang Oo, dami-dami oo. mong mga kausap na tao dyan. Oo, oo, may point. Kasi nga there are terms na parang halimbawa yung ibang mga terms na importante sa trabaho niya, Yes. na in English naman, nahirapan pa rin siyang intindihin or kailangan minsan ibisaya pa rin. Kaya nga may tumayo na senador. Pero mamaya tignan po natin, baka naman na dahil sa pagtayong yun ni Senator Erwin Tulfo, baka mamaya gumaling na sa pagtatagalog. Maalala niya, ay marunong pala ako magtagalog. Etong si Gina Acosta. Pero dito nga po sa mangyayari po para dito sa impeachment trial ng Vice Presidente mamaya, ang sinasabi nga po kasi dito ni Congressman Ridon na dito daw nagsimula yung buong problema sa paggamit ng confidential funds. Dito po sa tinatawag niya na original sin ng misuse ng confidential funds, yung pagbigay yung pagbigay ni Gina Acosta, pagsasabi na si Duterte o si Vice President Duterte ang nag-utos dun sa pag-transfer nitong confidential funds. Ang binabanggit pa po ni Ridon dito, ang instruction daw na ito ang naging simula ng alleged misuse ng pondo na humanto nga po dyan sa mga acknowledgement receipts kung saan narinig na natin yung mga pangalang Mary Grace Piatos at kung ano-ano pa, maging si Milky Sequoia. O 'di ba? Parang 90s ano lang. Oo, 90s star lang. Milky 90s star, Sequoia. no? Alam mo, Oo ganun yung mga nga. pangalan dati. Correct, mga soft drinks. So sa madaling Oh. salita, parang ina-argument dito ni Congressman Ridon, kung walang naging instruction mula sa Vice President, kung walang instruction ng Vice Presidente kay Acosta na ibigay po yung pera kay Colonel La Chica, hindi daw hahantong ang proseso sa mga questionableng acknowledgement receipts na ngayon nga po ay bahagi ng kaso nitong prosecution. Kasi nga, balikan lang po natin kasi baka nakalimutan nyo na para at least mamaya pag upo ni Gina Acosta, hindi kayo masyadong malost in space kung ano po yung mga nangyayari. Sa testimonya po nitong si Acosta last week po yan, inamin po ni Ms. Gina Acosta na hindi bahagi ng trabaho o tungkulin ng isang security officer ang paggasta ng confidential funds. Naalala mo yun, Tita Mase? Hindi ba inulit-ulit, tinanong-tanong siya nitong mga abogado from the prosecution side kung kasama ba yon sa trabaho, bahagi ba yon? So siya mismo nagsabi na hindi nga yun bahagi ng isang security officer yung paggasta ng confidential funds. Sinasabi din niya na wala siyang matukoy na probisyon dito po sa joint circular na nag-govern dun sa confidential and intelligence funds na nagpapahintulot sa ganong klase po ng arrangement. Ang binabanggit din, binabanggit ni Ridon kung ihaharap ba sila Chika Ayun bilang na nga. hostile witness. Panibagong hostile witness. Hindi pa masyadong sure kung haharap. Though ang dami nagsasabi na importante yung magiging pagharap nitong sila Chika, no? Kaya lang sinasabi nga po ng prosecution, hindi pa sila sigurado kung kasama nga po sa mga witnesses nila sila Chika. Even nga si Senator Trillanes, hindi rin sigurado kung ihaharap pa eh. Although nasa listahan. Nasa listahan, si Senator Trillanes ba dito rin sa confidential funds o sa ibang aspeto po yan no Parang sa nakahain? unexplained wealth. Oh, yun na yata ang susunod natin na pupuntahan, Oo. unexplained wealth. Yun ang importante nating malaman. After confidential funds, saan na po tutungo ang prosecution? Unexplained wealth na ba tayo or bribery? May bribery pa eh. Hindi ba? Oo. So ang sinasabi ni Ridon last week, kung sakali daw pong tetestigo sila Chika, ang magiging papel daw po nitong sila Chika palalakasin, pwedeng palakasin o kumpirmahin lamang yung nauna ng pahayag ni Ms. Gina Acosta. And for the prosecution, mahalaga daw pong ma-establish kung saan at kailan nagsimula yung sinasabing misuse nitong confidential funds ni VP Sara. So, ibig sabihin talagang for the prosecution, mahalagang matrace nila yung buong process at matukoy din mismo yung kung saan nga nagsimula yung maling paggamit nitong confi funds. Ito na, nasa linya na. Ayan, magandang umaga po, Congressman Terry Ridon from the House Prosecution Panel. Good morning, sir.
Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Maraming salamat din po sa pagpayag sa panayam ngayong umaga. DJ Chacha at Maricel Halili po tayo dito sa True FM. Congressman, unahin muna po natin. Binabanggit nyo nga po, smoking gun yung naging pahayag ni OVP Disbursing Officer Gina Acosta. So kung smoking gun na po yun, ano pa yung for today at sa mga susunod na araw na may kinalaman sa confidential funds ang kinakailangan na mapatunayan ng prosecution? Siyempre, karagdagan po dito for DepEd, no? Yung kay Mr. Fajarda naman. So pag-uulit po ito nung binanggit niya sa House Committee proceedings, no, na even for DepEd, ang pangalang Pangulo po ang nagbigay ng instructions na ibigay ang confidential funds ng DepEd sa mga non-DepEd organic personnel. Katulad naman po ni Colonel Nolasco. So yun po yung pangalawa. Tapos syempre, yung mga inaantay pa ho nating mga ibang mga testigo katulad ng NBI report tungkol doon po sa mga ilang tao, isang grupo lang ang pumirma para dito po sa mga acknowledgement receipts. At syempre, yung po nga PSA report kung saan sinasabi na sina Mary Grace Piatos, Minky si Kuya, hindi pinanganak, kinasal at namatay sa loob po ng Pilipinas. Last week po ang sinasabi ninyo, hindi pa sigurado kung ihaharap sila Chika sa pagdinig. Ngayon po ba nakapagdesisyon na ang prosecution kung ihaharap po ba sila Chika as witness at i-establish po ba ng prosecution kung saan napunta yung pera after La Chica received it? Paano po? Hindi pa ako nagdesisyon kung isasalang si Mr. La Chica kasi ang talagang mas pinofocusan po natin dito yung actual po nga pag-utos ng pangalang Pangulo doon sa mga special disbursement officers papunta doon sa mga non-OVP, non-DepEd personnel. So, kasi yun naman yun yung original sin Oo. nito po nga confidential funds misuse. Kung hindi po ito in-order ng pangalang Pangulo, wala naman tayo pag-uusapang maling paggamit sa actual nito pong confidential funds nila. So parang para po sa side ng prosecution, sapat na yon na iniutos niya yon, hindi na natin kailangang alamin kung saan ito napunta. Pandagdag na po yun, yung pong actual na disbursement. Oo. Pero yung pong talagang pagtuturo doon sa ano yung actual na pananagutan ng pangalang Pangulo for OVP and DepEd confidential funds, yun yung mas tinututukan po noong nakaraang linggo at yung tututukan sa linggo po. Okay, medyo napuputo lang po, Congressman. Oo. Yeah, yun po yung focusan po ngayong linggong ito at sa nakaraang pong linggo. Yung pong actual na pananagutan ng pangalang Pangulo doon sa pag-utos sa mga special disbursement officers na ibigay po yung pera sa mga non-OVP at DepEd personnel. Pero on the prosecution side, although hindi ko alam kung pwede nyo po itong sabihin sa amin ngayon kasi baka makaapekto po dun sa syempre strategy na ginagawa ninyo. Yung chain of money po ba susundan natin? Kasi kung saan talaga napunta yung 125 million pesos? Kasama ho yan doon sa mga pinag-aaralan. Ang totoo naman ho, yung chain of custody, syempre, interesado po tayo doon sa bagay din po na yan. Kaya nga, pwede ho talagang ipatawag si Mr. La Chica at saka si Mr. Nolasco. Pero ang totoo, pangdagdag na impormasyon na po yun Kasi I'm quite certain, halimbawa, yung kay Mr. Nolasco at saka Mr. La Chica, ang ipapaliwanag lang naman ho nila doon, I think officially, ginamit ho talaga para doon sa mga paghahanda, para sa mga Christmas party, para doon sa mga gatherings na ginawa ng ating pong pangalawang Pangulo at ng kanya pong opisina. So, pag-aaralan pa ho natin kung mahalaga ba yung pong pagbabanggit nitong pong bagay na. Kasi irrespective ho talaga of whichever explanation they may give, ang totoo, yung talagang pagkakamali ho doon, binigay ho yung kabuuan ng pera. For example, 125 million of it, sa isang hindi naman po talaga SDO, sa isa pong hindi tao ng OVP. Oo. Congressman, nasaan na daw po ba sina La Chica at Nolasco ngayon? Kung sakali mang hindi pa kayo sigurado kung ipapatawag, nasaan po ba sila ngayon? Hindi ko lang tiyak, pero I think nasa serbisyo pa rin naman po sila sa kasalukuyan. So kung sakali mang ipatawag, madali po mahahagilap. Ano po? I think pwede naman ho silang magpakita kapag po meron ng subpoena. Pero kasama po ba sila dun sa mga nakasulat na witnesses ng prosecution? Ang alam ko po, kasama ho sila sa mga nakalista ng mga testigo.
Opo. Kong, magandang umaga. Si Maricel po ito. Speaking of witnesses, I understand pinag-aaralan po ngayon ng prosekusyon yung posibilidad na bawasan yung witnesses. Ano po ang detalye dito? Para po ba ito sa confidential funds or sa lahat na ng articles of impeachment na natitira? Ginawa naman na po natin yan doon sa grave threats article. No? Nagbawas po tayo ng mga testigo dito. Pagka ho, doon sa mga nauna na pong mga nasalang na testigo, nasapatan na ho tayo sa testimonya, pwede na ho tayong magputol noong pong bilang ng mga testigo. No? So gagawin din po natin yan sa confidential fund at gagawin din ho natin yan sa iba pang mga articles moving forward. But how about po si Ramil Madriaga? Gaano ka-importante yung kanyang testimonya? Kasama pa rin po ba siya dun sa mga ipapatawag? Well, ngayon, syempre, nakasama pa rin ho siya doon sa listahan ng mga testigo, both ng prosecution and ng defense. Pagpapasyahan ho namin when we get to that point of the article, kung kailangan pa ba siya o hindi. Saan po ba siyang article, sir? Ito po, sa confidential funds misuse po siya papasok, katulad ni Mr. La Chica, Mr. Nolasco, PSA at NBI officers. Pero sir, kasi last week, na-cancel yung ating Day 17 tapos sunod-sunod na wala rin po yung ilan sa ating mga session. Paano nito maaapektuhan yung ating pagdinig? Kasi gusto nga sana natin paikliin, di ba, matapos within the year? Tama po yan. So, ang pagkakaintindi ko, talagang mag-extend ho kami by at least a week. Kasi ang expectation namin from last week, dapat tapos na po si Ms. Acosta ng cross and questions po ng Senator Judges. So mausog po tayo ng siguro 2 araw na naman doon sa expectation po natin. So baka ho matapos yung direct today, baka pagsimula yung cross and matapos si Ms. Acosta bukas ng Martes, no? Tapos saka pa lang ho masasala si Mr. Fajarda for direct testimony. So baka bukas pa, no? Pero ngayon, sir, as we speak, 10 a.m. pa rin yung ating impeachment trial, hindi po ba? Tama po. Hinatay lang po natin kung talaga magtutuloy po yung binabanggit po ng mga Senator Judges na talaga mag-uusog po sila based on consensus doon po sa bagong oras po ng hapon hanggang gabi. Pero para po sa prosekusyon, ano po yung tingin ninyo dito sa proposal na baguhin yung schedule at gawing hapon hanggang magsawa? Well, ang inaasahan naman ho natin, mas malaki ho talaga yung oras na maibibigay kung hapon po talaga magsisimula. Kasi halimbawa, ngayon po, pagka alas 10 po ang pagsisimula, effectively, meron lang pong 3 oras out of the 4 hours yung pong pagkakaroon po ng paglilitis. No? Pagka hapon yung ginawa natin, I think effectively 4 to 5 hours po of proceedings yung pwede hong maidagdag. So, mas malaking kaluwagan po ito at sa pagpapabilis nito pong ating pong paglilitis. Pero sir, sapat ba yung 3 araw kada linggo para mabawi natin yung mga nawalang araw para dun sa impeachment hearing nung nakakaraan? Well, bukod po doon sa pagpapahaba ng araw ng paglilitis, isa din syempre doon sa mga minumungkahi, yung pong pagdaragdag ng araw. So, ibig sabihin, imbis na Lunes hanggang Miyerkules, baka kaya kong magkaroon pa ng paglilitis hanggang Huwebes, no? Pero syempre, sa dulo-tulo ho, mahalaga makapagkonsulta rin po yung Senate Impeachment Court sa mga kawani. Kasi sila din po kasi yung nagtatrabaho para sa legislative side, sila din po yung nagtatrabaho para sa impeachment court side. Pero this proposal po comes from the prosecution, ganun po ba? Kasi syempre may mga concern na baka mamaya ma-burn out naman yung mga nakatutok dyan sa impeachment. Baka hindi rin ganun ka-healthy. We haven't put forward ito sa formal position to the Senate Impeachment Court. Pero syempre, isa ho yan dun sa mga napag-uusapan talaga nung pong mga partido. Lalo tigit kung ang ating pong expectation ay dapat matapos na po ito. The Vice President had stated the same. We had stated the same. So, sumasalubong naman ho kami doon sa mga lahat ng proposals to expedite and to ensure that you have more hours of trial date. Okay. Kong, bago ko ibalik Ketsa, balikan ko lamang po yung sinasabi ninyo kanina na pinag-aaralan pa kung kailangan na talakayin dito sa confidential funds.
kung saan nagastos yung pera. Bakit po? Ano po yung ikinukonsidera natin? Bakit hindi pa sigurado whether or not dapat ma-establish ito dito sa article of impeachment na ito? Hindi, kasi katulad na binabanggit ko po nakaraan, yung po nga pagtuturo ng SDO, for example, ni Ms. Acosta, sapat-sapat na po yun para ipakita na talaga pong meron pong personal na pananagutan ang pangalawang Pangulo dito po sa maling paggamit ng confidential funds. No? At yung talagang unang, katulad sabi ko, yung original sin dito, yung pag-utos mismo, yung pong naging problema. Yung actual na unang pananagutan po dyan. So, everything else, no? Pangdagdag na lang po doon sa unang pananagutan po na ito, ng pag-utos ng pangalawang Pangulo na ibigay ito pong confidential funds sa mga non-OVP personnel. But at this point, Kong, is there a need na magsalita na si Vice President Sara Duterte tungkol dito sa kaso? Kasi ito yung sinasabi ni Congressman Abante, di ba? Nananawagan siya na dapat si VP Sara na yung magsalita. Ang totoo naman po, kada linggo meron po kaming panawagan na magpakita ang ating pong pangalang Pangulo. Of course, officially, they will have their time to present their evidence. She will have her time to present her defense. No? Pero very important po kasi din talaga yung presence ng nasasakdal doon sa proceedings itself para maipakita din sa tao na wala akong pag-iwas sa pagharap po ng mga asunto na mga akusasyon laban sa kanya. Maganda nga talagang harapin niya yung prosecution para ipakita na talagang wala siyang kasalanan dito po sa bagay po na ito. Mhm. Congressman, ang binabanggit niyo po, end of September, sana ay tapos na po ang prosecution with the presentation of evidence. Realistic po ba yun? Tingin ko, it is something that we would want to set as a target. No? Pero syempre dahil nausog ho tayo ng isang linggo, baka mag-extend further into the first week of October. No? Pero susubukan ho talaga namin tapusin lahat yan by the end of September. Kasi nga, kung yung tinitingnan po ng Senate President na tapos na po by before December, dapat meron at least 2 buwan yung pong depensa na mailatag naman po yung kanila pong ebidensya. Okay. How many witnesses pa ang kinakailangan for confidential funds? At ilan pa po doon sa iba pang article sa halimbawa kung patungo na tayo sa unexplained wealth, ilan pa rin po doon yung ipipresenta ng prosecution? Dito po sa confidential funds, I think at least 4 pa ho yung pinag-usapan bukod po kay Ms. Acosta. Yung pong isasalang po dito, yung bribery, may ilang mga testigo pa ho. At yung pong yung unexplained wealth, I think at least 4 ang pinag-usapan po nating mga testigo na. Oh, ilan po ulit sa bribery, sir? I think mga tiga-4 ho. Sa minimum. Tiga-4. Oo. Opo. Doon po sa iba't ibang issue, confidential funds, bribery, and yung binabanggit po nating unexplained wealth, at least for iba-ibang tao po ito. Or pwedeng yung mga humarap for confidential funds, pwedeng sila rin yung ipapatawag for bribery and for unexplained wealth. Magkakaiba po yun So for example, unexplained wealth to. For example, yung SALN, yung ombudsman ho yun. Yung pong tax documents, yung BAR po yun. Yung for example firearms ng pangalang Pangulo, yung PNP firearms division po yun. So magkakaiba pong mga personalidad. At pang-apat syempre yung mga bank accounts, no? At AMC yung pong mga managers at basically yung mga financial officers po. Ang isasalang po dyan. So are we hoping na by this week or maybe early next week tapos na po tayo sa confidential funds, and then what's next? Tama po ba? Bribery or unexplained wealth? Bribery ho ang kasunod po ng confidential funds misuse. So hopefully dapat by end of next week dapat tapos na ho ng confidential funds. Hopefully kung matutuloy yung sinasabi ng Senado na 1 to sawa na, 2:30 1 to sawa. Kumbaga yung isang witness, isang araw tatapusin po talaga. Tama po. Tingin ko naman kung ganun kuhaba yung pinag-usapan. So for example, the latest might be around 10 or the earliest might be 8. Yung pong pagsasara. Tingin ko baka naman mas
marami pong maisasalang in a week Oo. ng mga testing. Ang tawag niyo po kay Gina Acosta is smoking gun. Kung susunod yung bribery, meron pa po ba kayong mas matitibay na witness or documentary evidence na hihaharap sa susunod na linggo? Sa kabuuan po ng articles of impeachment, and syempre meron na tayong mga smoking guns na binabanggit. Kaya ang sinabi din ho natin nung nagdaan, antayin ho natin yung kanyon. Kasi I think doon ho sa unexplained wealth, baka meron pong kanyon doon. Hindi pa sa bribery yung kanyon. Yung bribery ho kasi katulad po ito ng confidential funds misuse. Oo. May mga bahagi po doon narinig na ho natin dati. Oo. So pag-uulit po ito nung mga testimonials sa House Committee proceedings, pero syempre subject to cost at iba yung impact po at consequence ng pag-uulit po nito sa paglilitis to. Pero Oo. sa unexplained wealth po kasi, meron pong mga bago na testimonya. So, testimonya ho ng bank account, testimonya po ng firearms, no? So, at meron pa hong, for example, pag nasilip talaga yung mga laman ng mga bangko, tingin ko may mga matitindin po makikita ron. Hawak niyo na po ba yung mga ipinasa nitong mga bangko na pinasabina ng impeachment court? Inaantay pa ho natin yung kabuuan. Nasa impeachment court naman na po ito. Opo, opo. Pero, pag alimbawa ako, hindi ko pa siya nasipat sa kabuuan. No? Oo, Pero oo, I think ibibigay naman na yan sa mga partido sa mga susunod pong mga araw. Bakit daw po hindi ibinigay ng kabuuan? Bakit daw patsi-patsi kung sakali man pong wala pa sa inyo yung kabuuan? Kinumpleto lang po ito kasi siyempre nag-request po yung mga bangko ng pagkukumpleto. So, inaantay lang po namin na mabuo namin yung pagkuha po ng lahat ng mga papeles. So, nandyan po yung sinasabi ninyong may kanyo na lalabas doon po sa mga bank accounts? Yan po yung inaasahan ho natin. Okay, oo. At Congressman, medyo iiba po ako ng ng tanong muna kasi naalala ko mga roughly 2 weeks ago, meron pong sinabi na statement si Mayor Benji Magalong ng Baguio City at sumagot din po kayo doon ang sinasabi nyo nga po, pangalanan ni Mayor Benji kung sino sa prosecutors ang may insertions. Pero kung talagang may kung sakali, may nilabas na po ba siya base po sa inyong pagkakaalam? Actually, wala pa ho. No, so, yung linggo po na binanggit po ng ating pong mayor, ito pong bagay na ito, nung natapos yung linggo after the challenge, sinara na ho namin yung bagay na ito. Ibig sabihin, the challenge has been made and he had not met the challenge to name the prosecutors involved in insertions. So, kinapos na ho namin yan and we had moved on. No? So, sabi namin, paano nagsisinungaling ang ating pong mayor? Oo. Pakiramdam niyo po, wala siyang ebidensya na ilalabas? Hindi nga ho siya naglabas sa ebidensya noong linggo po na yun. Ang sabi niya, it is not the time to give the evidence. But, you have to go back to what he did last year. Sabi niya, meron din siyang 67 legislators na involved sa corruption or contracting. He was also challenged then to name the 67, but he did not name the 67. So, walang pinagkaiba. Yung pong manner by which he had been making statements, wild statements in the past and even today. Oo. Ang kung sakali lang po, although di naman natin sure kung may ilalabas talaga siya, pero kung sakali maglalabas po siya ng ebidensya, willing po ba ang mga nasa prosecution side na mag-inhibit dito po sa impeachment? Alam mo, irrespective naman ho yung insertions dun sa impeachment Hindi ba? So I don't wanna talk about hypotheticals. Pakita niyo muna yung ebidensya. Kasi sigurado ako wala akong nag-insert dun sa labing isa na miyembro po ng House Prosecution. Tingin ko, again, we have to talk about the timelines that he is talking about. Di ba? We're talking about the 2026 budget. Anong sabi ng Pangulo, ng Senado at Kongreso? Walang insertions doon. Di ba? Yung net, lumapag lang ho yun the same week na sinasabi niya meron pong insertions. Di ba? Tapos kakasimula pa lang ho yung deliberasyon noong pong 2027 budget. So, ibig sabihin, hindi ho nagtutugma yung timelines para magkaroon po ng insertions yung pong 11 na mga prosecutors po natin. So, the burden really of showing that there are insertions is really on him and not on us. What could be his motive? Ano po yun? Kung sakali man na
Ginawa niya na to last year, ginawa niya ngayon. Bakit po ganun? Kung hindi man totoo yung sinasabi ni Mayor Benji. Gusto namin isara po yung we don't want to engage further doon sa intriga ng ating pong mayor, no? But again, he was challenged and he did not put up with that challenge. Wala akong pagbibigay ng pangalan. There were no names for the 67 then. There were no names for the 11 today. Oo. Pero in full support po ba kayo nung disclosure nito mga, kung meron man budget amendments or projects requested ng bawat miyembro po ng prosecution panel? Kung meron man, kung wala, edi wala po. Wala nang problema ho eh. No, but we have to be very clear na iba ho yung insertions, iba ho yung mga requests na ginagawa po ng lahat ng legislators, whether senador o congressman. I don't think that can in fact be considered insertions. No? Oo. Kasi sa dulo, yung insertions po yung never na ilagay sa net tapos na ipasok doon sa mga iba't ibang bahagi ng pong mga budget process po natin. So, pumasok sa HGAP, pumasok sa Senate version, pumasok po sa bicameral conference version. Okay, oo. Congressman, kung ang prosecution side ang tatanungin, mga nasa ilang porsyento na po kayo dito po sa impeachment trial? Kasi may defense pa after ninyo. I think nasa papuntang kalahati na po tayo. Kasi halos patapos naman na po itong confidential funds misuse. So pagpasok ko ng bribery at unexplained wealth, yun na po yung susunod pong kalahati. Dito po nga paglilitis po na ito. So kung nasa almost 50% na kayo, konti na lang talaga, tapos na po ito. Hindi. Siyempre, gitna. Papunta na hong lagpas ng gitna. Pagka natapos na po yung confidential funds. So. Akala ko 50% sa inyo, 50% din sa defense. So you're talking about almost roughly mga 50% sa prosecution side. Matagal-tagal pa po ito, Congressman. Hopefully, pagka nag-taper down nga po ng witnesses at convinced na kami dun sa level of evidence na ipinakita po namin. Kasi, ang totoo naman ang kailangan patunayan dyan, halimbawa, pagpapakita ba ito halimbawa ng betrayal of public trust through confidential funds misuse, yun naman yung general na kailangan pong patunayan. So, kung halimbawa, convinced na kami na napatunayan na natin yan, talagang pwede na mag-move on to the next articles. Oo. Ang yung challenge dun sa prosecution, kasi hindi ko alam kung napapansin nyo, na parang nawawala na po ng gana ang ilan sa pagtutok po dito sa impeachment. Paano po kaya yun? Siyempre, ang tawag naman namin dyan, ebb and flow. No? So may panahon na mababa yung interest, may panahon, lalo tigit dokumento yung mga pinag-usapan, may panahon na mataas yung interest. So for example, yung Acosta testimony, mataas yung interest ng mga tao ron kasi compelling ho yun, visceral po yung testimonya ho na yun. In fact, doon ho sa floor mismo, talaga meron hong gas yung po mga tao. Nung talagang itinuro ng ni Miss Acosta, siya pa nga ng Pangulo doon sa usapin po ng pag-utos sa kanya. So, kumbaga, bahagi naman po yan ng pagtakbo ng paglitis. Even if this is not an impeachment proceeding, ang totoo, even in normal trial, talaga may ganun po talagang mga high emotion and low emotion aspects po yung pong mga paglilitis. O baka dapat bilisan nyo na para dun sa kanyon. Bumalik po yung interest ng tao. Ano po? Tingin ko naman as soon as pumasok po talaga yung mga matitindi pong mga testigo at dokumento, tingin ko naman nakabantay pa rin po yung publiko dyan. Oo. Congressman, siguro last na lang po on my side. I remember nagkaroon po ng issue doon sa post ni Attorney Ligutan na pagkatapos hindi pa po siya nakakasagot at nakakapagsalita doon sa mismong impeachment court. Will that happen today or kailan po kaya? Inaasahan po natin yan na mangyari ngayong araw po na ito. So hopefully, sa pagsisimula or sa dulo po ito, mapag-usapan. Pero syempre, Senate Impeachment Court naman po yung may bola kung kailan po nila ipapasok si Atty. Ligutan sa bagay nito. At kung mapagpapasyahan nga kung yung binabanggit po sa usapin po ng mga public statements na ginagawa po ng magkabilang panig at ng court itself. And your opinion, kung sakali mang okay lang po magbigay kayo, kamusta po ang sa paningin ninyo paghawak dito ng presiding chair natin? Kasi parang kami nung nanonood kami, may ilang mga nagsasabi na dapat nung pinagsalita yung defense side, agad na ring pinasagot yung prosecution .
So ano po sa tingin ninyo? Anong opinion nyo doon? Well, siyempre sa dulo-dulo naman ho, ginagalang ho namin yung talaga pong pagpapasya ng presiding officer. May panahon pa naman ho kami para maghabol no, sa araw po na ito. Pero siyempre, ang gusto ko namin talagang linawin dyan, irrespective of ano ho yung mga insidenteng binabanggit. Mahalaga po yung usapin ho ng public information initiatives ng lahat po ng mga partido. At nakita na ho natin itong problema na ito pagka nagkaroon ng paghigpit sa defense, prosecution at sa trial, sa pagsasalita at pagpapaliwanag sa publiko. Halimbawa, last week, merong fake quote na minanufacture po yung Duterte supporters, not against the prosecution panel but against their defense panel itself. No? So, yun nga yung sinasabi namin, pagka nagkaroon ng paghigpit, magkakaroon ng information vacuum na pwede yung pasukan talaga ng fake news, papasukan ng misinformation and disinformation. Dapat ang talagang mayor na nagsasalita, yung pong mga partido talaga na intimately involved dito po sa paglilitis po nito, defense, prosecution, trial court itself. Oo, in fairness, may punto yun. Oo nga, paano kung kayo na yung may kinalaman dun sa mga iniuugnay dun sa fake news, ano? Kung di kayo pinapayagan magsalita or mag-post on behalf of kung may fake news man nakakalat in the future, paano nga yun? Congressman, last na lang po on my side, baka may iba pang tanong si Maricel. Kung sakali man papayagan ng presiding chair si Attorney Ligutan na magsalita regarding the social media post na ginawa po niya, will he also raise yun pong social media post ng isa sa mga senator judge, which is si Senadora Pia Cayetano? Naalala niyo po yun? Naintindihan ko no, na meron pong ganun pong nangyari. We will see later kung paano po yung magiging treatment. Pero I think yung a very specific aspect lang po kay Attorney Ligutan, yung babanggitin niya. Kasi syempre, siya ho yung nasalang nung nagdaan. No? So, I think meron naman siya karapatan na maglinaw sa bagay po na. As to the other matters, tignan na lang po natin siguro on the floor later kung paano po namin yung haharapin. Or siguro iba, yung mismong involved, which is Congressman Shell Jokno, ang posibleng mag-reason on the floor. Pwede rin po yun. Pwede rin halimbawa, syempre as a panel, pwede rin po namin harapin yun. So, it is possible that the lead prosecutor may speak. But we don't want to preempt anything at this point. Sige po, aabangan namin po yan mamaya. Kong, sorry, konting pahabol na lang. Bago po natin iwan yung usapin ng fake news, hindi po ba nakipag-usap na kayo doon sa CICC dahil po doon sa mga kumakalat naman na mga fake quotes tungkol kay Attorney Poa? Ano na po ang update nun? Ano po yung napagkasunduan ninyo ng CICC? Well, meron na po kaming mga intervention no, doon with the CICC. So I think yung pong mga, for example, yung pong originator dito pong fake news on Attorney Poa, yung Central Luzon News Media, ano ho talaga yan? Facebook page po yan. So I think magkakaroon po ng coordination with the CICC kung ano ho yung pwedeng gawin. Kung meron ba silang show cause order at iba pa hong mga pwede ho nilang gawin bilang opisina. Pero ito pong mga fake news na nasa social media, na-take down na po. I think may mga tinanggal, may mga nawala. Hindi ko alam kung voluntary ho yung pagtatanggal or natanggal po ng Facebook. Pero I think dun sa monitoring po namin, may mga nabawasan naman po ng mga, yung mga nag-reshare at yung pong mga gumamit siya bilang reaction videos. Kasi mahirap naman din na habulin isa-isa yung mga nag-post, napakadami yata. Pero balikan ko lamang po yung naging pahayag ni Mayor Magalong. Although sabi nga ninyo gusto nyo ng tuldakan, but still merong mga accusations against dun sa mga congressman. Do you have any plans of any legal action against the mayor, Congressman? Well, at the moment, wala na ho siguro. Siguro sapat na ho siguro na talagang hindi siya tumalima doon sa hamon sa kanya na magpangalan. Mabigat na yun, I think. No, na nangyari na ho yan for the second time around from last year and for this year. Okay, pahabol na lang, Kong. Nabanggit po si Senator Trillanes, kasama pa rin dun sa listahan. Kailan po siya planong iharap at ano po yung konsiderasyon bago masabi na okay, kasama na siya sa final list ng witnesses? Katulad po ng patakaran naman ho namin for all the articles of impeachment. Siyempre may mga nauna pong mga testigo. Nakabatay po yung mga susunod na testigo doon sa kasapatan na po ng mga testimonya po nila. No? So, katulad ho doon sa mga
nauna, kung hindi naman, kung kailangan pa o hindi na kailangan pa, nakabata yon on a day-to-day, week-to-week, witness per witness basis. No? Pero nakasama sa lista, still at the moment, si Senator Trillanes. Okay, sabi po ninyo kanina kung ang kampo ng prosekusyon nasa kalahati na. Ano po, yung paggulong ng trial, pero meron din pong panawagan si VP Sara mismo na sana daw ay expedite, mabilisin itong pagdinig ng kanyang impeachment. Nakikita po ba natin yon? Sumasalubong naman po kami doon sa kanya pong panawagan na bilisan. Ang sinasabi nga lang po namin, mahirap bilisan kung halimbawa, meron din pong mga maneuvers na ginagawa po yung defense panel para tumagal po yung pag-release. So for example, yung pong mga stipulations on documents, naalala ko nagkaroon pa ng debate nung nakaraan, na we are talking about the same defense and prosecution documents pero ayaw pa hong ipastipulate yung ilan sa mga dokumento po na. So yung mga ganun dapat mabilis na lang ho yun if it is really in the interest of everyone to expedite the proceedings. Pero ngayon ba, sir, may agreement na ang prosecution at saka ang defense pagdating dyan sa stipulation para hindi na madamay doon sa makadagdag sa oras ng hearing? Wala pa rin. Siyempre, binibigyan naman natin sa kanila yung karapatan na mag-object on each and every part of the process. No? So, pero hopefully, kung mga ganyan nga po, dapat pumapayag na ho sila sa pag-stipulate. Lalo kung common exhibits po ito nung parehong prosecution at ng depensa. Panghuli na lamang po para sa akin, ano po ang disadvantage kapag na-delay yung pagdinig, pag humaba ng humaba? Siyempre yung disadvantage po nito, katulad nga yung binabanggit na yung waning public interest dito po sa bagay nito. Pero sa totoo lang, ayaw din naman namin magmadali for the sake of pagmamadali. No? Ang pinakamahalaga pa rin po sa amin, mailatag po yung kabuuan po ng mga ebidensya para patunayan po yung articles of impeachment before the Senate Impeachment Court and before the public. So, ibig sabihin, sekundaryo na po yung pagkakatagal nito pong paglilitis na ito. Ayaw po namin isakripisyo yung actual na kalidad nito pong paglalatag po ng ebidensya. Alright. Sige po. Marami pong salamat for joining us this morning, Representative Terry Ridon, House Prosecution Panel. Salamat, Kong! Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.